Hello guys, hello Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Pasensya na sobrang dulas ng baraha ko guys. Hindi ko alam kung bakit ganun, bakit sobrang dulas na ito. Okay. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Ibigay mo sa lahat ng Earth Signs kung anong message na kailangan nila sa ngayon. April 8 hanggang 9 of 2025. Okay, number 33, concern, Earth Signs. May mga Earth Signs dito, especially Virgo siguro. Or Virgo in Capricorn. Okay, pwedeng merong may sakit sa pamilya nyo na may edad na. Pwedeng lolo, lola, parents, tiyahin, tiyuhin, parang ganon. Or parents, especially parents or lolo, lola. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na hindi maganda yung stability dito eh. So, naka-reverse siya. Sinasabi Earth Signs na pwedeng merong concern ka sa iyong elders. Yun, medyo nag-aalala ka para sa iyong mahal sa buhay na medyo may edad na. And yun yung rason kung bakit hindi masyadong balanse yung tahanan nyo. Yung home, foundation, bahay, tirahan, or anything. So, dito sinasabi ng Four of Wands to sinasabi yung reverse ng Four of Wands, posibleng nagkakagulo yung pamilya dahil sa problema sa magulang, problema sa may edad na sa pamilya. Pwedeng nag-aaway-away sila kung sino yung mag-aalaga sa magulang, sa lolo, lola, parang gano'n. Or siguro yung isang pamilya, mayroon silang mga problema dahil sa financial. Or siguro may problema sila dahil sa hindi sila magkasundo dahil sa obligasyon, duties, and responsibilities. Diba? So, nakikita natin dito na posibleng bumabalik na naman, Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, yung pain and heartaches na nararamdaman mo sa ngayon. Nakikita ko sa'yo dito, pwedeng from the past na to. So, kasi may 6 of Cups dito. Posibleng 7 years ago, masyado kang nasaktan dahil sa pamilya. And then ngayon parang nagbabalik na naman, parang nagbabalik tanaw or nagbabalik sa isip mo. Okay? So, paki-comment sa comment section kung bakit ganito yung pakiramdam mo. Bakit bumabalik yung pain and heartaches from the past? Bakit bumabalik yung hinanakit from the past? Okay. So, dito naman, yung iba sa inyo dito, especially yung Virgo and Taurus, sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng isang decision making, nabulol na ako. Parang siyang decision making itong 6 of Swords. Isang desisyon ang posibleng gagawin mo, Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Aalis ka doon sa painful na past mo. Aalis ka kung saan man pakiramdam mo na hindi ka swerte. Pwedeng bansa yan, pwedeng lugar yan, pwedeng probinsya yan. And lilipat ka doon sa lugar na alam mo na mas nandoon yung pera, nandoon yung stability, nandoon yung prosperity and abundance. So, 9 of Pentacles and 10 of Pentacles, sinasabi ng baraha na sa pagta-travel mo na to, sa movement na to, na gagawin mo, eto yung katuparan ng pangarap mo sa usaping financial. So, pwedeng sinasabi dyan sa'yo, Earth Signs, na kung nasaan ka man ngayon, kahit sabihin natin nasa ibang bansa ka na, hindi pa yan yung lugar talaga na naka-destiny sa'yo. Lalo na kung sobrang taas ang pangarap mo. Like for example, nasa Amerika ka, Europa, nasa Canada, nasa Middle East. Pero yung sweldo na kinikita mo ngayon ay palagay mo, sa isip at puso mo, hindi siya yung sweldo na deserve mo. Sinasabi ng barahan na hindi talaga yan yung talaga pang sweldo na pinaka-max na talaga na deserve mo. So, sinasabi ng baraha, movement, relocation, travel, change, posibleng maraming magbabago sa'yo. Okay? Pwedeng doon mo makuha yung katuparan ng pangarap mo financial or doon ka talaga yayaman ng bonggang-bongga. Okay? Okay.
So, nakikita ko sir dito, merong Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus na sobra-sobra silang excited na makahawak ng pera. Pwedeng newly graduate ka, na sobrang excited ka na makapagtrabaho na, or matagal ka ng layoff, na fired ka or terminated yung contract mo, and sinasabi ng barahan na sobrang tagal na hindi ka nakahawak ng pera, na ngayon ay yun yung motivation mo, na sana makahawak ka na ng pera. Okay. Yung iba sa inyo dyan, sinasabi ng baraha sa'yo na kung napapagod ka daw, kung halimbawa pakiramdam mo pagod ka na sa trabaho, sa obligations mo, or sa kung ano man na rason kung bakit pagod ka, sinasabi ng baraha na wag mong kumbaga sisikilin yung katawan mo na magpahinga. So, magpahinga ka, Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, kung ikaw ay napapagod na. Magpahinga ka kung alam mo na kailangan na ng pahinga. Okay? So, dito sa Two of Swords, sinasabi ng barahan na maraming ino-offer sa yung universe na paraan, rason para maging masaya ka. But ang problem dito is masyado kang nagigilty. Parang may guilt feelings ka dito na nararamdaman na parang sinasabi mo sa puso at isip mo na hindi ko deserve itong blessings na to. Bakit ba hindi mo deserve? 'Di ba? Lahat ng tao dito sa mundo, yung lahat ng blessings na dumarating sa buhay natin, ay deserve natin 'yan. 'Di ba? Galing yan sa universe, galing yan sa Panginoon. So, hindi natin dapat yan iti-take for granted. So, be receptive, 'di ba? Tanggapin natin lahat ng biyaya na yan na binibigay ng Panginoon. Okay? Dito sinasabi ng baraha sa'yo na excited ka para sa kung ano man tong plano mo sa buhay. Excited ka na, yun nga sabi ko siya kanina, kung fresh graduate ka, excited kang makapagtrabaho na. Yung iba naman, excited na makapag-travel na pang ibang bansa. Yung iba naman, excited na para sa kanilang mga plano para sa future. Okay, so yun, pinaka-focus mo sa 2 days na to is pera. Pinaka-focus mo sa 2 araw na ito is kung paano mo babalansehin yung pera. Paano mo ba mahawakan yung dream na pera. Okay? So, Two of Wands, sinasabi ng baraha sa'yo dito na meron sa inyo ditong parang offer. It's a financial offer, job offer, na posibleng hinihintay mo. Like for example, gusto mong mangibang bansa. Naghihintay ka ng breakthrough, naghihintay ka ng mataas na sweldo. Siguro marami nang nag-o-offer sa'yo na papunta sa Middle East, eto lang yung trabaho na para sa'yo, but hindi yun yung trabaho na talagang minamanifest mo. So, nakikita natin dito na kailangan mo ng pasensya, kailangan mong maghintay, temperance, kung talagang gusto mong makuha yung pinaka-dream mo talaga na trabaho, o yung pinaka-dream mo talaga na success. Kailangan mo ng pasensya. Kahit nga sa pag-iipon ng pera, hindi tayo makakaipon ng pera sa isang gabi lang. Kailangan nating magtiis, kailangan nating magtipid, kailangan natin na sundin kung ano yung procedure para makapag-ipon tayo ng pera. Okay? Thank you guys for watching. Bye!